Hello guys! Welcome back sa ating Sisi the Picky Eater. So, titikman ko na ngayon kung ano ang lasa ng ating munggong niluto kanina. Masarap kaya to? Ito ay ating i-judge ngayon. So, ito yung ating munggo. Meron tayong rice, meron tayong pineapple, at meron tayong ano ang prutas to? Daddy, ano ang prutas to? Daddy! At meron tayong dragon fruit. Ayan. So, meron tayong mga prutas ngayon dahil kailangan nating maging healthy. At sasabayan natin ang panonood ng Sugod Bahay. So, kutsara tinidor. Baligtad. Kutsara tinidor. So, tingnan nyo naman guys yung ating munggo. Napakaraming malunggay. Yung malunggay na to, nasa freezer na to eh. So, parang ilang months na yata itong malunggay na to. So, tikman na natin ang ating munggo. Start ko na yung ano natin, Sugod Bahay. Ang nabulot, matandang lalaki. Baka may sounds na. Ay, wala. Nasa ano sila, may Paho, Caloocan City. Meron yung hipag ng ate ko, tiga dyan, may Paho. Tsaka meron akong ka-office mate before na may Paho. Sarap ng ano natin. Munggo. Tama-tama lang sa lasa. Ayan na guys. Oh. So, napakasustansya niya. Dahil nga, ang nilagay natin ay malunggay. So, hindi tayo naglagay ng tinapa. Instead, nilagay natin pork. Dahil wala nga akong tinapa. Ang meron sa freezer ay pork. So, masarap din naman yung kanilabasan. Lalaki yung nabulot sa Sugod Bahay. Gusto niya manalo daw. Dati daw meron daw siyang trabaho dati. Ngayon hindi na siya nagtatrabaho. Nakayabang na to sa Paho. 2019 daw wala na siyang trabaho. So, konti lang yung kinain ko ngayon, lunch. Kasi, kaya ng breakfast. Kumain din ako ng rice, okra, tsaka itlog na scrambled with kamatis at sibuyas. So, medyo parang busog pa nga ako. Dahil gusto ko lang tikman yung niluto ko, kaya nag-vlog ako. Ano nga natin, fast forward na natin kasi naglalakad pa sila. Okay. Ay, ito na sila. Sa bahay na. Wait lang. Yung bahay nila, parang maliit yung daan. Nakakatakot. Pero yung mga bahay naman, concrete. Masarap din pala pag baboy yung sinahog mo. Saka malunggay yung sasahog mo na gulay. Kasi usually, di ba, ang sinasahog na gulay sa munggo, dahon ng ampalaya. Or minsan, talbos ng kamote. Pero okay din naman pala yung Sabi nila yung munggo daw, niluluto every Friday. Pero kami naman, anytime. Kahit hindi Friday. Basta naisipang magluto ng munggo, yan. Magluluto. Tsaka yung gusto nung anak ko isa, malapot yung munggo. Ayaw niya nang masyado masabaw. Ang daming tao. Daming tao sa Eskinita. Hindi ko alam kung lahat yung mga yun nakatira doon sa Eskinita. Dami. Dami, May concert daw sa dami ng tao. Yung munggo, usually nung natatandaan ko nung dalaga ako. Pag yung mama ko nagluluto ng munggo, lagi yan may pritong isda. Galunggong, kasi dati mura pa yung mga galunggong, di ba?
Pero ngayon hindi na eh. Basta gugulay lang, wala lang prito kasi nga sa mahal. Yung bahay niya may third floor. Yayamanin. Yayamanin yung nabunot. Anak daw niyang lalaki yung nagpapagawa ng bahay. Unti-unti. IT daw, IT yung anak niya. Tinatawag yung anak. Hindi ko na pala kakainin yung mga baboy kasi parang busog pa nga ako. So, masyado mabigat siya sa tiyan. So, hindi ko na siya kakainin. IT graduate yung anak niya, nagtatrabaho. Siya yung nagpapagawa ng bahay hanggang third floor. Wow, yaman. Tatlo anak niya. Meron siyang anak na na bading. So, kaya pala sabi niya kaisa-isang anak niya lalaki yung isa. Kasi yung isang anak niya lalaki, bading pala. IT graduate siya. IT yung trabaho niya. Kaya pala malaki sahod. No? Programmer. Malang ng mga programmer eh. Sahod. Afford niya magpagawa ng bahay. BPO. Sa BPO siya nagtatrabaho. Work from home. Malaki sahod ng mga programmer. Kaya pala, kaya niya magpagawa ng yung bahay at ang third floor yung pinapagawa. Ubus na. Natira na lang yung baboy. Ayoko ng baboy kasi parang mabigat sa tiyan. Busog pa nga ako medyo. May girlfriend yung yung anak ng labunan. Pineapple. Ang tamis ng pineapple. Sabi ni Jose, okay lang ba pag kinasal kayo, dito kayo titira? Sabi niya, okay lang ba ikaw sa mga binal mo? Pinagilon niya pinagmamalaki anak niya. Kasi nga yun niya nakakatulong sa pamilya. Sa pang pineapple. Binili ko ito naka-slice at lang siya. Nakalagay sa parang styro gano'n. Sa Save More. Masarap yung pineapple matamis. Tikman na natin yung dragon fruit. First time ko lang kumain ng dragon fruit. Kasi nga parang yung kulay hindi ko type. Parang bloody, di ba nakakatakot. So, tikman natin kung ano yung lasa. Matabang. Parang wala yung lasa. Matabang siya. Nakabili kasi ako ng yung naka-slice ka. Pero, matabang. Walang. Yung nabunot, tinanong niya ako si tuwing kailan daw siya umiinom. Sabi niya gabi-gabi daw siya umiinom. Isang bote lang daw, everyday. Kasi pampatulog daw niya yun. Araw-araw talaga yun. Pinasabihan nila Jose, ni Wally, na huwag lagi uminom. Okay, kinikita doon na pupunta sa inom. Pineapple. Si Jose nag-preach na sa sa nabunot.
Sabi ni Jose, yung sa asawa nung nabunod. Ikaw ba, di mo ba pinagsasabihan yung asawa mo tungkol sa kanya pag-inom? Sabi nung asawang babae, pinayagan daw niya, paunti-unti lang, pakunti-konti. Sabi ni Jose, konti. Hanggang sa dumami. Konti-konti. Pakunti-konti. So, sabi ni Jose, pinayagan mo kasi kahit paunti-unti. Sabihan nila Jose na wag na uminom. Pwede naman daw itigil. Hindi daw niya mapangako na matitigil niya yung pag-inom kasi nga daw, mahirap daw gawin. Gawin naman talaga mahirap eh. Pag nagkasakit na, saka titigil. Last na yung ating dragon fruit. Ang tabang? Walang lasa. Hindi na daw siya iinom. Tingnan natin. Hindi daw niya matigil siya ngayon. Kasi isang tagay na lang daw. Siguro hard iniinom nito kasi isang tagay na lang daw. So from the kitchen, kain naman tayo ngayon ng lunch. Walang walang kaayos-ayos. Puro pulbos-pulbos lang para medyo hindi oily ang skin. So water. So nag-promise siya na hihinto daw siya sa pag-inom pero tignan natin. Question mark. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe, to like my videos para ma-monetize agad ang ating second channel. Thank you for watching. Happy lunch. Bye!